pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinion kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yun. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado.
ayon sa majority at unanimous decision ng Korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala nang ang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang, personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng Senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Pero, Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-deprive daw yung public na nalaman. Ano ba talaga
Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin, walang ibang avenue. SB, balik lang. Sir, yung BICAM, pwede ba yun naka-livestream katulad nung kapag may budget hearings? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening. Tapos pag nagkamayan sa dulo. Pero yung pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, nung finance chairman ako, ang karanasan ko ay it's basically a reconciliation of the different items na tinanggalan at dinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, pagpapasahan yon ng tinatawag nilang small committee ng both houses, di ba? So, kung may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yon ng mini o ng big BICAM. Pero yung actual act of reconciling, yun ang mas matagal eh. Siguro mga 2 linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the Secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir? Yes, what else? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? At the right time when we have already sufficient sources, sufficient basis, we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang kasama na lang yan eh. Pero sabi niyo, SP from Kamara. Ano? Galing Kamara, sabi niyo po kanina. Malamang. Congressman. Malamang, yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. And then, sir, may patanong lang from Baby Lynn. Pwede daw bang i-lifestyle check yung mga mababatas, lalo na yung mga miyembro daw ng BICAM sa national body? May ongoing may batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na gawin yan, and I think everyone should be open to a lifestyle check when it comes to that. Whether may allegation ng ganyan o wala. Basta sigurado ako, wala akong bahay sa Forbes o sa Dasmariñas at wala rin akong Rolls-Royce o Ferrari. Kaya nga isa ako sa mga unang tumayo tulad ng pagsimula natin at pumalakpak nung may binanggit si Pangulo kaugnay sa corruption. Ha? Nasa kotse pa nga lang tayo. Wala pa tayo dun sa level na yun. Wala pa nga tayo dun eh. E de lalo na. So, doon lang sa impeachment po. Yes, ma'am. Sabi, sa Supreme Court ruling, di ba po final and executory? But, tama ho ba na open pa rin siya sa motion for reconsideration? Yes. So, There is a procedure insofar as the filing of a motion for reconsideration is concerned. okay. So, kahit po open pa siya sa filing ng motion for reconsideration, magde-decide na rin kayo kung ano ang gagawin, kung magta-trial kayo o hindi, or I susunod will na hindi? answer you legally. Yes, there is that procedure, but the Supreme Court knew that there is such a procedure. And yet they wrote immediately executory. No, meaning, so that will now be decided upon by the Senate, hopefully in plenary in the coming days. Pangalawa, ano sabihin ko? Hindi, pangalawa, unanimous in decision ng court. In my experience, at sa nakita ko mga pagpapasya ng Korte Suprema, hindi pa yata nangyari o nangyari man bibihira na nire-reverse ng Korte Suprema yung sarili niya sa isang unanimous na desisyon. Ngayon, kung divided court yan, let's say 15, no? 8-7. Isa lang ang bumaliktad, magbabago na yung desisyon. Ito ni isa, walang kumontra sa posisyon at desisyon ng mayoriya na isinulat ni Justice Leonen. So, i-consider yon, titimbangin yun ng mga miyembro ng Senado kaugnay ng pagpapasya namin kung maghihintay pa ba o hindi
kaugnay ng dalawang bagay na yun. Again, that it's unanimous and it said it's immediately executory. Kasi sana kung hindi sana sinulat ng Korte Suprema yon, hintayin matapos yung proceedings, yung procedure. Nilagay nila immediately executory. So, sir, how soon are you going to decide? I don't know. In the next couple of days, perhaps. Hindi na rin naman rason para patagalin pa yon. One way or the other, we have to decide on it. And we will decide on it through a vote. Ulitin ko ha, pag may nag-motion at walang nag-object, botohan pa rin yun ha. Pag may nag-motion at may nag-object, doon lang naman i-divide yung House. Pero, lahat ng pinagpapasahan ng Senado ay sa pamamagitan ng botohan, kaya nga sa pamamagitan ng motion. Kahit yung pag-refer nga ng mga bill, motion eh. Sir, so mag-decide kayo SP sa plenary, meron o walang MR? Hindi ko maintindihan yung tanong mo. Kasi sir, SP, di ba We might consider the fact that the House may file an MR before we decide. Again, ayokong pangunahan. Ang sinasabi ko nga sa'yo, yung dalawang bagay na yon ang titimbangin ng mga miyembro. That it's unanimous, that it's immediately executory, titimbangin yon sa pagpapasya ng Senado. Pwede na ba kami magdesisyon ngayon o hindi pa? But you will also consider the fact that House might or actually will file MR Um, kasama sa factor ng pag-decide din po. Minihintayin niyo pa ba yun? Mag-MR pa sila? Sinagot ko na nga na Hindi babalik pa rin ang SP? kokonsidera yon. Mag-file man sila, paano pag hindi sila mag-file? Wala naman silang sinasabi. Iba-iba sinasabi nila. Sabi sa speech, sabi ng spokesperson, mag-file. Sabi ng speech ni Speaker kahapon, ginagalang nila. Hindi ko nga maintindihan. Hindi ko nga alam. We cannot wait din naman indefinitely dun sa gagawin nila kung sakasakali. So, unless SP na wala pa kayong desisyon, mag-file na sila ng MR, that would be a different situation. Again, unanimous, immediately executory. Whether they file an MR or not, that will be considered by the members of the Senate in arriving at a decision whether or not to vote for it at the soonest possible time or at a later time. Pero kung mapapansin nyo, kung nabasa nyo na ba yung decision? Ako kaya hindi ako masyado nagkomentary nung unang lumabas dahil napakahaba ng desisyon. It's 97 pages with 5 concurring opinions. Sa concurring opinion nga, 3 pa lang ang nababasa ko at hindi pa yung buong 5. Kaya pinigilan ko muna yung pagkomentaryo until today. Pero maging ganun pa man, maganda yung pagkakasulat dahil klaro siya, sinimulan niya talaga sa simula. At yung ibang concurring opinion, sinagot. Dahil mas late lumabas o baka nakita nila yun. Sinagot yung mga concerns na ni-raise ng ilan sa mga kritiko ng Korte Suprema. Bahagi ng concurring opinion, yung ilan sa mga sinasabi ko nung una pa, that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Although sa pananaw ko, tatawid, iba ang pananaw ng ibang justices. Sa concurring opinion nila, hindi tatawid. At sinabi nila, kailangan may aksyon ang Kongreso ng 20th Congress tulad ng hiniling namin sa kanila. Doon sa order na binaba ng impeachment court sa Kamara. Dahil nga, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Sir, hirap ba ang impeachment because of the ruling of the Supreme Court? Dinagdagan yung procedure, definitely. Hindi ko sasabing humirap kasi pag due process ang pinag-uusapan, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag natin gawin dahil mahirap. Hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman yung nasasakdal. At hahanapin mo naman yung due process na igawad sa iyo. So, ayokong gamitin yung salitang humirap. Niliwanag nila na yung probisyon ng saligang batas kaugnay sa impeachment, hindi mo pwedeng ihiwalay sa probisyon ng saligang batas kaugnay ng due process. Dapat magkasabay yun. So sa ngayon, ang direct filing ng impeachment through a vote of 1/3 members of the House
ay ganito na, base sa pagkakabasa ko ng desisyon. Draft pa lang, kailangan nang ibigay sa nasasakdal. Yung draft dapat nakapaloob doon, yung ebidensya laban sa nasasakdal. Dapat bigyan siya ng pagkakataon, gamitin man niya o hindi, ang nasumagot dun sa aligasyon at ebidensya laban sa kanya. Dapat ibigay yung draft sa lahat ng miyembro ng Kamara, hindi lamang dun sa nagsabing pipirma. Dahil ayon sa desisyon, buong Kamara ang magpapasya at hindi lamang yung 1/3. So paano nga naman yung 2/3? They should be afforded and given the chance, basic procedural due process then on their part, to read it and to see it. So pati oposisyon o yung tutol doon, dapat bigyan din ng kopya. At panghuli, they should be given a reasonable time to be determined by the court to read it. So, dito nga, hindi pinahirap, niliwanag yung prosesong kailangan pagdaanan. So, mas mahaba-haba nga yung prosesong yon. Sir, so may finding ba in the ruling na parang itapuso ng House yung kanilang impeachment powers? That was the decision precisely of the court. Ang decision ng court is that the House acted with grave abuse of discretion in violation of the constitutional provision on the one-year ban provided for in Article 11, Section 3.5 and Article 3, Section 1, particularly the Bill of Rights, ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law, both substantive and procedural due process. Dun sa Supreme Court ruling kasi, sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, ang nakitaan talaga ng mali, yung Kamara, di ba? Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa SC ruling. Pero, and then, sir, ang Senado ang nababatikos. Paano nyo sasagutin yung batikos sa, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? Ba't hindi ipaglaban yung power ng Senate na to try and decide the impeachment case? Nabanggit ko kanina, hindi ba? Sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ng Kamara kaugnay sa violation ng one-year ban. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of one-year ban, ang gusto ngayon nilang, ang panawagan ngayon sa amin, wag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo. So, ang bumabatikos naman sa amin, Nympha, yung mga pabor sa impeachment eh. Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila at hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, insofar as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Ngayon, ang binabatikos naman nila, ang Korte Suprema. At ginagamit kaming bala para ibangga sa Korte Suprema. Hindi ko bilang abogado, hindi yon ang posisyon ko. Because I'm still an officer of the court, although I am, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. SP, yung latest ruling na to, did it abandon the Francisco? Ibig sabihin, regarding dun sa filing. So ngayon pa pwede na bang mag-file uli ng mga sham? Hindi. You can reconcile it with Francisco. In fact, if you read the 97-page decision, Justice Leonen quoted extensively from Francisco. Hindi siya taliwas sa Francisco. Kinote niya sa malaking parte at bahagi ng desisyon yung Francisco. Even the time yung one-year rule ban, hindi so kasi doon sa Francisco is the referral to the Justice Com. Yes, but if you read the decision, it is the inaction that effectively circumvented that one-year ban period. Di ba? One-year ban starts once it is referred to the Justice Committee. Inupuan nga eh.
Inupuan nga ng House Secretary General Kinote ng mga ibang concurring opinions yung interview ng Secretary General na sinasabing inutusan siya na wag upuan yun, na wag galawin yun. Na-intend dahil may ipa-file pa. Ang tema ng desisyon sa pagkakabasa ko ay yung pag-upong yun circumvented the one-year ban. So hindi niya binago yung Francisco na ang referral sa Justice Committee ang magiging hudyat ng pagsimula. Ang sinasabi niya, yung hindi paggalaw at pag-refer, effectively na circumvent yung one-year ban. At nung dinismiss, nung in-archive yung 3 na impeachment complaints, parang ni-refer mo na rin dahil inaksyonan mo yung, again, hindi naman refer lang, pwede mong i-dismiss din Nung inaksyonan nila yon, doon nagsimula yung one-year ban. Kaya sabi nila, nung inaksyonan yung 3 impeachment complaints noong February 5, may one-year ban na nun. Kaya nga nagbigay pa ng petsa si Justice Leonen at ang unanimous vote na decision ng court na pwede lamang mag-file uli ng February 6. Nagbigay siya ng eksaktong petsa. For you, SP, as a lawyer, is it not a judicial overreach on the part of the SC? If you are in favor of the impeachment of the Vice President, then you will take that position. If you are against the impeachment of the Vice President, then you will take the contrary position and will say na desisyon at trabaho ng Korte Suprema na i-interpret ang saligang batas. Again, kung gaano karami ang abogado, kung gaano karami ang posisyon, ganun karami din ang opinyon kaugnay sa ginagawa o hindi ginagawa ng Korte Suprema man, ng Kongreso, ng Senado o ng Executive branch.